What is going on, people? This is your boy. Your boy. Ricky Boy po ng Ricky Moro PH. Magandang araw po sa inyong lahat. For today's episode, hindi muna tayo magka-camping. I wanna share a few important things na ginawa natin pagkalabas ng ating bagong unit from the casa. So ito mga tips na to is applicable din naman if you're gonna be buying a new car, regardless if kotse man yan or motor. Pwede nyo po itong gawin. I'm not saying that I'm an expert on this, pero para sa akin kasi ito yung mga bagay na dapat agad-agad natin ginagawa pagkalabas ng ating bagong unit straight from the casa. So, yan yung pag-uusapan natin today. Pero before we continue, big shoutout po sa ating mga solid subscribers dyan. Maraming salamat po kay Sir Jeeks, Sir Josh, Joe Outdoors, Ma'am Jem, Ma'am Pat, Sir Eman, and kay Sir Jules. Ito yung mga solid subscribers natin. Shoutout po sa inyo. Thank you so much sa inyong suporta sa ating munting channel. Okay, so number 1, isa sa mga unang dapat natin gawin is tanggalin po yung mga unnecessary plastics and stickers sa ating bagong motor. Lalong-lalo na po yung plastic sa may upuan at saka sa handlebar ng ating motor. Kasi napakadelikado po niyan. Yeah, I understand na ang sarap ipakita na bago yung motor natin kasi pag may plastic, alam mo kagad na brand new yung motor Ang sarap ipakita sa tao, di ba? Pero delikado po yan. Dapat tanggalin po natin yan kasi dudulas po tayo sa ating motor kapag may plastic pa po yung ating upuan. So isa yan sa mga dapat natin tanggalin. Also, pati yung mga plastics protectors, sa mga ilaw, sa mga logo, kailangan tanggalin po natin yan. Ang pinakang-purpose lang naman yan is para maiwasan po yung gasgas sa ating unit habang nasa casa pa. Pero kapag nabili nyo na yan, hindi na po natin kailangan yan. Especially kapag may plano kayong magpa-ceramic coating o di kaya PPF, which is kasama rin sa ating list dito, dapat tanggalin po natin yung mga hindi kailangang plastics na yan. Magiging hindrance lang yan para mas maging effective po yung ating mga ilaw at mga reflectors. Pangalawa is bago natin ilabas sa kalsada yung motor, we should take time muna para i-familiarize yung sarili natin dun sa unit, Sakyan mo muna, i-start mo ng ilang beses, buksan mo yung gasolinahan, Lalo na kung manual yan, naku po, pakaramdaman mo muna kung nasaan yung friction zone nung clutch, Kung gaano kalakas yung torque, kung paano gumagana yung gear system niya, kung yan ba ay 1 down, 5 up, sequential ba yan, Check mo rin yung turning radius para hindi po tayo mabigla at maiwasan yung pakadyot-kadyot tayo sa daan. Bago ka umuwi, itry mong iikot-ikot sa casa yung unit, para mas tumaas yung confidence natin bago natin iuwi. Sa ganung paraan, mas maiiwasan po yung aksidente. So yung pangatlo is napaka-importante na ito, guys. Wag nyo tong kalilimutan. Paglabas mo pa lang ng casa, magpagas ka na agad. Alam naman na natin yan. Usually ang binibigay ng casa is 1 litro lang. Minsan nga 0.5 lang. Yung binili ko yung contact click natin, 0.5 liter lang ang binigay ng casa. Bukod sa sobrang sama sa makina ng maubusan ng gas, napakahirap din pong tumirik sa daan. Sobrang hassle niyan. So make sure before you go home, check your manual, ask the mechanic kung ano po yung tamang gasolina para sa ating motor at tayo po ay magpagas. Eto na, yung pang-apat. Guys, let's do this. Guilty rin ako dito. Alam ko it's boring but kailangan po nating magbasa ng manual ng ating vehicle. Andun kasi lahat Lahat ng technical specifications, engine oil capacity, kung anong klaseng langis, recommended tire pressure, tamang intervals na maintenance, Makikita mo dun lahat, warning light indicators, mga error codes na pwedeng lumabas sa instrument panel, Lahat nandun siya. Hindi lang para sa safety, kundi para sigurado rin yung motor natin is palaging on top performance. Let us make sure we read we read the manual. Alright, nasa pang-5 na po tayo, guys. Eto na, safety gears. Naku po, may pambili tayo ng motor pero wala tayong pambili ng safety gears. Ano yun? Joke. Hindi pwede yan. Helmet, riding jackets, riding gloves, riding shoes, marami pang iba. Napaka-importante po ng safety gears. Hindi lang yan para makaiwas po tayo sa mga huli, like ng LTO, ng HPG, Importante po yan kasi yan po yung literal na protection natin bilang motorista. Hindi naman kailangang mahal, basta maayos yung quality tapos sakto yung fitting sa atin, pwede na po yan. Laging tandaan, ang tunay na motorista hindi lang dapat marunong mag-drive, dapat marunong din tayo mag-ingat, kaya dapat
gumamit po tayo ng mga safety gears, especially sa mga nagmomotor. Okay, so isa pa sa mga bagay na dapat natin gawin agad-agad, no? Kapag bumili tayo ng brand new na motor, especially kapag magsi-ceramic coating kayo, no? Or ipapa-film coating nyo, well, ako si DIY. Importante to, dapat makarawash yung motor ng maayos, no? Dapat malinis na malinis yan. Especially kapag bago, no? Galing ng kasa. Kasi ina-activate ng technician yan eh. So may mga langis kung saan. Ito, sample lang. Guys, ganun na ba yan? Yan po. So ang daming langis kung saan. Yung mga pinagdikitan ng sticker, no? Dapat malinis na gusto yung motor natin bago siya i-ceramic coating. Kasi hindi masyadong effective yung ceramic kapag hindi malinis yung motor. So gamit tayo ng common na ginagamit, which is basically car shampoo, no? At saka pressure washer. Uy, actually hindi pala. No. Sabi sa kasa, itong motor natin, since maraming sensor, hindi siya dapat gamitan ng pressure washer, no? So ano lang, tamang hose lang tayo. Alright, so let's go. Car wash natin tong ating motor na bago. So, isa pa na kailangan natin gawin pag may bagong motor. Siyempre, since bagong-bago yung pintura ng motor natin, dapat at least we try to protect it, no? So, we have a lot of options, which is pwedeng waxing, pwede ring protection film, no? Pero ako, gagamitin natin sa ceramic coating talaga. Very easy to do. No, madali lang siyang gawin. Yung ginagamit nating brand, which is maganda to. Medyo mahal ng konti. 800 yata bili ko dito. Rans Instant Ceramic. So napakadali lang ito gamitin. Hindi mo bantot siya. Tapang ng amoy. So applicator lang muna. And then babad nyo at least mga 2 minutes. So it's like to yung tank natin. Magiging rust-proof na rin siya. Ganda. Tapos medyo patutuyuin nyo lang. Iiwanan nyo siya ng konti. Patutuyuin. Ewan ko kung kita nyo guys eh. Pero ganyan yung effect niya. Yan. Tapos pupunasan natin yung mamaya. Isa sa mga pinakang importante, lalo na kapag bagong-bago yung pintura at mga fairings ng ating motor or sasakyan, is itong ceramic coating. Alam mo basa eh. Ganyan kapag sineramic guys. Diba? Sobrang kintab niyan. Hindi na kailangan ng buffing or waxing. So, tapos na tayo mag-ceramic guys. Nagpapakita ko sa inyo yung epekto ng ceramic coating sa pintura. So, bukod sa sobrang kintab niya, dust proof, the best part of it is yung hydrophobic niya na effect. Kaya nyo oh, diba? Waterproof. Alright. Basta.
Alright, so I guess this is where I'm gonna have to end the video. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa panonood ng video na ito. Sana ay may natutunan po kayo, and please comment down below if meron po akong nakalimutang isama dito sa ating topic for today. Thank you so much for watching. This is your boy, Ricky Boy po ng Ricky Moro PH. Have a great day, people. Ciao!